Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Tonton, Kanina ka pa namin hinahanap. Labis nang nag-aalala sa'yo ang nanay mo. Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo, nang matulungan kita. pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko, Tonton. Pakiramdam ko ang sama-sama ko. Diyos ko, Binaboy niya ako. Binaboy niya ako, Tonton. sinong gumawa sa'yo nito? Sinong gumahasa sa'yo? Sabihin mo! Magsalita ka, Andrea. Sabihin mo! Ipapakulong natin ang may gawa nito sa'yo. Bakit siya pa? Bakit siya pa ang gumawa nito sa akin? Bakit siya pa? Paano kung ang isang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong pagkatao mo, ang siya pa palang magwawasak ng iyong buong pagkatao? Magandang araw po sa inyong mga giliw naming taga-subaybay. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-subscribe. I-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Ako pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Ikaw si Andrea, hindi ba? Opo, Father. Napansin ko halos lahat ng Santa Misa ng parokya ay nakakadalo ka. Opo. Tuwing hapon po ako dumarayo rito para magdasal at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob niya po sa amin sa araw-araw. Meron ba akong maitutulong sa'yo? Salamat po, Padre Nolasco. Oo nga po Magmo-moving up na po kasi ako sa grade 10. Sa susunod po, senior high school na po ako. Kaso, mukhang hindi na po ako makakapagpatuloy. Hindi na po kasi kakayanin ni inay na pag-aralin ako. Oh, pwede kang maging scholar ng simbahan. Tutulungan kitang maipasok sa scholar ng parokya. May budget din kami para sa mga scholar. Yun nga lang, mag-work ka rin sa parokya. Pero magaan naman ang gagawin. Nako, kahit ano pong trabaho, Father. Basta makapagtapos lang po ako. Pwede kang tagalinis sa opisina ko. Pwede na yun, taga-ayos din ng mga schedule ko. Nako, salamat po talaga, Father. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Blessing na rin po ito sa akin. Ako rin pwede akong tumulong sa ilang gastusin mo bukod sa scholarship na makukuha mo sa parokya. Ang parokya na mismo kasi ang magbabayad sa school. Para naman sa mga personal mong gastusin, ako nang magbibigay. O baka gusto mong kunin ang number ko para kung sakali, i-text mo ko. Just call me anytime. Magaan ang loob ni Andrea sa bagong kora-paroko ng parokya ng San Juan. Lalo na nang mapansin siya ng pare sa madalas nitong pag-attend sa Santa Misa. Kaya naman, nang alukin siya ng pare na maging scholar ng parokya, laking tuwa ng dalagita sa alok nito. Dala na rin siguro ng pagkamis nito sa kanyang ama. Kaya malapit si Andrea sa mga matatanda sa kanya. Bakit hindi ka mag-apply ng scholar sa parokya? Dapat nga dahil sa Kristen ka, may papasok ka niya dun. pahirapan kasing makapasok dun eh. Kailangan pang makapaglingkod ka muna sa simbahan. Kahit 3 taon. Ako 2 taon pa lang akong sakristan. Sigurado ka? Oo, wala pa kahit isa sa amin sa mga sakristan ang qualified. Kaya maghihintay pa kami. Bakit ako nakapasok agad? Andrea, mag-iingat ka sana sa mga naitutulong sa'yo ni Father Nolasco. Bakit naman tila iba yata ang tono ng pananalita mo? Ano bang ibig mong sabihin, Tonton? Basta, hindi kasi magandang tingnan. Ano bang iniisip mo? Narinig ko kasi ang mga alok sa'yo ni Father. Mamaya niyan. Huwag mo nga pag-isipan ng ganyan ang lingkod ng Diyos. Natural lang naman na maging matulungin ang mga lingkod ng Diyos. Hayaan mo, sasabihin ko kay Father na tulungan ka rin makapasok ng scholar. Bakit?
Nakapasok ka na? Oo, magsisimula na nga ako magtrabaho sa kanya. Sa opisina niya. Taga-ayos daw ng mga records. Okay na yun. Tsaka tagalinis. Ang mahalaga, makakapagkolehiyo na ako. Basta Andrea, pakiusap. Huwag kang basta magtitiwala sa mga inaalok niyang tulong sa'yo. Mas mabuti nga mag-ingat. Ayoko rin kasing may pagsisisihan ka balang araw. Naging palaisipan kay Andrea ang mga tinura ni Tonton, ang sakristan ni Father Nolasco. Hindi niya lubos maisip na mababanggit niya iyon sa mga taong malapit kay Father Nolasco. Pero dahil hulog na ang loob ng dalagita sa pare, kaya binaliwala na lamang nito ang pagbabanta sa kanya ni Tonton. Samantala, nakarating na sa kanyang ina ang inaalok ng simbahan. Malaking tutol naman ang ginawa ni Dahlia para sa anak dahil sa kinatatakutan nito na pwedeng mangyari kay Andrea. Hindi ba nag-usap na tayo? Titigil ka na sa pag-aaral mo. Sayang naman po, may nag-alok ng tulong sa akin. Sayang kung palalampasin ko. 1 taon lang naman ang pakiusap ko na tumigil ka. Sayang naman po ang oras at panahon kung titigil po ako. Hindi mo pa mauunawaan ngayon. Pero darating ang araw, mauunawaan mo rin. Kaya anak, sundin mo ko. Para lang sa'yo ang iniisip ko. Hindi pinakinggan ni Andrea ang kahilingan ng kanyang ina na tumigil muna sa pag-aaral dahil sa layuning nais nitong ilayo sa kapahamakan na tanging kanyang ina lamang ang nakaalam. Hindi naman masabi ni Dahlia ang totoong dahilan, kaya itinuloy pa rin ni Andrea ang hangarin na makapag-aral. Hindi yata makakapasok si Andrea. Ako muna nga maglilinis sa opisina ni Father. Mamaya darating na yun, pagkatapos nila ng meeting sa obispo. Ha? Teka, naiwan yata ni Father ang wallet niya. Nalaglag lang dito sa sahig. Hindi niya siguro namalayan. Mabuti pa, pulutin ko na lang. Ilalagay ko na lang sa table niya. May mga nalaglag. Anong mga ito? Ano ito? Mga larawan ng mga dalagitang babae. Si Andrea ito ah. Bakit may larawan dito si Andrea? Bakit may mga tagong larawan si Father nito? Anong ibig sabihin nito? Lumipas ang mga araw, lalo pang naging close sina Father Nolasco at Andrea. Hanggang sa anak na ang tawag ni Father Nolasco kay Andrea. Bagay na ikinatuwa naman ng dalagita. Kahit paano'y nabubuhay ang kanyang pagnanais na magkaroon ng ama. Bakit mo pinakailaman ang mga gamit ko? Father, hindi ko po pinakailaman. Alam ko kung anong ayos ang opisina ko bago ako umalis. Kaya alam ko kung ginalaw ito o hindi. Father, yung wallet niyo po. Nakita ko pong nahulog sa baba. Kaya kinuha ko na lang. Dapat hinayaan mo na lang. Hindi mo sana pinakialaman. Patawad po, Father. Sa susunod ho, hahayaan ko na lang. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na makapasok sa opisina ko. Sandali. Tiningnan mo ba ang wallet ko? Hindi po, Father. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa alagad ng Diyos. Alam mo bang pwede kang parusahan sa ginawa mo? Nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Lumabas ka dito. Ihanda mo ang mga kailangan mo mamaya o ang mga kailangan mamaya sa Santa Mesa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unting natuklasan ang lihim sa parokya. Kasabay nito ang pagbabago ng ugali ni Father Nolasco, lalo na sa kanyang sakristan. Samantala, Bakit po tayo tumigil? Walang katao-tao sa lugar na to. hindi mo ba nagustuhan ang lugar na ito? Maganda dito. Makalalanghap ka ng sariwang hangin. Mula rito sa kinalalagyan natin, kita ang buong bayan sa baba.
ganun din ang simbahan. I-enjoy mo na lang ang lugar. Father, uuwi na po ako. Baka hinahanap na po ako ng nanay ko. Alam nila kanina pa ako nakalabas ng simbahan. Bakit ba parang natatakot ka sa akin? Ang kamay ko po. Ang lambot ng kamay mo. Father, bababa na lang po ako. Kung mananatili pa kayo sa lugar na to, ako na lang po yung uuwi. Akala ko ba masaya ka na kasama ako? Ano pong pinagsasasabi ninyo? Mamaya na lamang tayo umuwi. Samahan mo muna ako. Kailangan ko rin ito. Ano ho? Teka, bakit po kayo naghuhubad? Tao lang naman kami. Natutokso din. Lalo na sa babaeng katulad mo. Unang araw mo pa lang sa simbahan, inasam ko na mangyari ito. Manyakis kayo, Father! Manyakis kung pinipilit kita. Pinagbigyan nga kita sa gusto mo. Pagbigyan mo rin ako. Ano? Bakit mo sinasakyan ang lahat ng mga biro ko? Bakit hinayaan mong mahulog ang loob ko sa'yo? Kasi ang alam ko, walang mali siya sa inyong ginagawa ko. Andrea, pagbigyan mo na ako. Kahit ngayong gabi na. Opo, ayoko po. Susuportan ko pag-aaral mo. Hanggang makapagtapos ka hanggang koleyo. Pagbigyan mo lang ako. Ayoko. Anong nangyayari sa akin? Bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit? Alam ko mali itong gagawin ko. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko sa iyo, Andre. Ewan ko ba bakit nababaliw ako sa katawan mong babae ka. Kahit nakita ka pa lang, pero nakababaliw ang ganda mo. Oh. Tuluyan ang nilamon ng tukso si Father Nolasco nang tumalab ang pampatulog kay Andrea. Ginawa niya ang kanyang masamang balak sa dalagita. Kasabay nito ang malakas na kulog, kidlat at ulan. Nang mahimasmasan ang pare, nagising na lamang si Andrea sa loob ng kotse na wala ng saplot. Samantala, labis namang nag-aalala ang ina niyang si Dahlia na hindi pa rin nakakauwi hanggang sa mga oras na yon. Pasensya na. Nagbabaka sakali lang ako na narito ang aking anak. Ikaw lang naman kasi ang alam kong kaibigan niya. Bakit po? Anong nangyari sa kanya? Wala pa kasi hanggang ngayon si Andrea. 11:00 na ng gabi. Kaya kahit maulan, sinuong ko na. Wala po dito eh. Kanina pa po yun umalis sa simbahan. Ang alam ko po, hinatid yun ni Father kanina. Ano? Ay, Diyos ko, nasa na kaya ang anak ko? Tutulong po ako sa paghahanap. O sige, salamat. Nag-aalala na talaga ako ng labis sa anak ko, Tonton. Ngayon lang ito nangyari na hindi siya kaagad nakauwi. Kaya labis ang pag-aalala ko sa kanya. Tutulungan ko po kayo. Doon po tayo kay Father. Kaya lang, baka tulog na po yun. Samahan mo na lang ako. Puntahan na lang natin ang mga kaibigan ng anak ko na pwede niyong puntahan. Sige po. Sana'y nasa maayos na kalagayan ng anak ko, Tonton. Sana maayos lang siya. Wala sanang masamang nangyari sa anak ko. Ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang makita ang kaibigang si Andrea sa kanilang bahay na tila ba basang sisiw at lupasay na hinang-hina. Ganun din hiyang-hiya sa kanyang sarili. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Tonton! Kanina ka pa namin hinahanap. Labis nang nag-aalala sa'yo ang nanay mo. Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo nang matulungan kita. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko, Tonton. Pakiramdam ko, ang sama-sama ko. Diyos ko. Binaboy niya ako. Binaboy niya ako, Tonton. Sinong gumawa nito sa'yo? Sinong gumahasa sa'yo? Sabihin mo!
Magsalita ka, Andrea! Sabihin mo! Ipapakulong natin ang gumawa nito sa'yo! Bakit siya pa? Bakit siya pa ang gumawa dito sa akin? Bakit siya pa? Sa sobrang sakit ng nangyari, hindi pa rin magawang sabihin ni Andrea kung sino ang gumahasa sa kanya habang patuloy siyang umiiyak. Niyakap na lamang siya ni Tonton upang damayan. Samantala, Father, ihahanda ko lang po yung kakailanganin ninyo sa Santa Misa. Ayun siya. Nakaluhod sa sanctuary. Grabe siya kung makaiyak. Bakit ba ako nakakaramdam ng pagkabog sa dibdib? Ayokong isipin. Pero parang sumasagi sa isip ko na siya ang gumawa ng kahalayan kay Andrea. Bakit ako nakakaramdam ng galit sa kanya? Parang gusto ko siyang suntukin. Hindi. Ayoko nito. ramdam sa buong parokya ang bigat ng paligid. Kakaunti na rin ang nagsisimba ng mga oras na yun. Marahil dahil sa ulan ang iniisip ng karamihan. Hindi rin nakakubli sa mga nagsisimba ang aura ng pare sa pagsisermon. Tila ba may mabigat itong problemang pinagdadaanan. Pagkatapos ng Santa Misa, hinanap kaagad ni Father Nolasco si Andrea. Nakita mo ba si Andrea? Bakit niyo po siya hinahanap? 3 misa na ang ginawa ko pero hindi ko siya nakita. Bakit parang nakasentro sa kanya ang mga mensahe niyo? Siya lang ba ang tao sa simbahan? Ano bang sinasabi mo? Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawang ano? Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Magdahan-dahan ka sa tono ng pananalita mo. Hindi mo ba alam lingkod ako ng Diyos? Hindi mo ako nire-respeto? Karapat dapat ba kayong irespeto? Tingnan niyo muna ang sarili niyo. Kung karapat dapat bang ibigay sa inyo ang respeto o marapat lamang na ibigay ang labis na pagkasuklam sa inyo. Pinapasok ng demonyo ang isip mo. Sumpain ka ng Diyos sa mga sinasabi mo. Kayo ang sumpay ng Diyos sa kademonyuhan ninyo. Ano bang sinasabi mo, Tonton? Hinalay niyo si Andrea. Madre mia! Anong nakain mo? At ako'y pinararatangan mo ng ganyan? Hindi mo alam kung ano pwede kong gawin sa'yo bilang sakristan. Kayo ang mag-ingat sa kung anong pwede kong gawin sa inyo. Lumayas ka! Lumayas ka sa harapan ko. Lumayas kang tampalasan ka. Lumayas ka sa simbahan ngayon din. Hindi ko kailangan ng katulad mong tampalasan! Madre mia! Matinding galit ang naramdaman ni Tonto ng mga oras na yun. Ngunit patay mali siya lamang ang pare sa mga paratang at tinakot pa ang binatilyo. Nagyabang pa ito na siya ang paniniwalaan ng mga tao. Samantala, dahil sa matinding galit, hindi na napigilan ni Andrea ang paglalahad ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinubukan man siyang pigilan ng kanyang ina, wala na rin itong nagawa sa matinding pagkabigla sa mga narinig mula sa anak. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Andrea, tama na! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na mapigilan na yung galit sa puso ko. Hindi ko rin gustong magalit. Pero yun ang nararamdaman ko. Si Padre Nolasco na siyang kumasa sa akin. Ano? Padre Nolasco? Hindi maaaring totoo yan. Totoo na hindi ko na kayang itago pa. Hindi. Mas demonyo pa siya kaysa sa atin. Hayok sa laman. Nay, hindi ako papayag na hindi siya magbayad sa ginawa niya. Magbabayad siya sa ginawa niyang ito. Ay, nagbabagong itsura mo, Nay. Itong tunay na dahilan kung bakit iniwasan natin ang magalit. Lalo na't padating na ang 18 kaarawan mo.
malalaman mo ang totoo. Huwag niyong sabihin. Oo, anak. Ito ang tunay nating pagkatao. Naiiba tayo sa kanila. Tayo ang mga aswang na nagsisikap na maging katulad nila. Ang mga aswang na pinilit na kalimutan ang madilim na mundo sa piling ng mga kapwa natin aswang. Kaya tayo nagsusumiksik sa buhay ng mga normal na tao. Kaya kita hinayaang mapalapit sa kanilang simbahan. Habang hindi ka pa nagiging ganap na aswang, sa pag-aakalang silang makakatulong sa atin para maging normal ka. Ang inaasahan kong magtatanggol at poprotekta sa atin, siya pang kumahasa sa akin. Hindi ako papayag na hindi magbayad ang taong yun sa ginawa niya sa'yo. Nay, kasama mo ko sa paghihiganti. Sa susunod na linggo, sa kabilugan ng buwan, magiging ganap ka ng aswang, Andrea. Pagkatapos mong maging ganap na aswang, doon natin gagawin ang ating paghihiganti. Tuluyan ang niyakap ni Andrea ang tunay niyang pagkakakilanlan, ang pagiging aswang. Wala itong hangad kundi dumating ang araw na magkaroon siya ng kakaibang lakas tungkol sa tunay niyang pagkatao. Samantala, sa kabilang dako naman, tuluyan na ring umalis ng parokya si Tonton. Hindi na pabuti ang kanyang buhay. Nilamon na rin ito ng matinding galit at puot sa paring gumahasa sa kanyang kaibigan. Isang gabi, mabubulabog ang parokya katatapos pa lamang mag-alay ng Santa Misa ni Father Nolasco. Ay, Diyos mio! Santissima Madre de Diyos! Ay, Father! Abay, pinagbababatong sa lamin ng bintana! Hindi na nila iginalang ang bahay ng Diyos! Sumpain sila sa ginagawa nila! Ay, Father! Si Tonton po ang nambabato sa simbahan. Kapag nakaalis ng simbahan, napapariwara ang buhay. Yun ang gusto niya. Maging lagalag sa labas. Imbis na maging maayos ang buhay niya rito sa loob, lalabas siya. Hayan tuloy ang nangyari sa kanya. Ire-report natin sa pulis ang ginawa ng lalaking yon. Kailangan pagbayaran niya ang ginawa niya dito sa simbahan. Father, hindi na rin po pala nag-aaral si Andrea. Ay kaya hindi po namin ibinibigay ang pera sa school. Magkasama na siguro ang dalawa na yon. Yon ang gusto nilang buhay. Ang buhay na punong-puno ng galit at hinanakit. Hindi lang naibigay ang gusto nila. Mapapahamak sila! Parurusahan sila ng Diyos sa kanilang ginagawa! Nagtataka na rin ang mga kasamahan ni Father sa simbahan tungkol sa pag-alis ni na Andrea at Tonton. Ganun na din ang pagbabago sa mga ugali ng mga ito. Sa halip na mapabuti, lalo naging masama. Subalit patuloy lang na natatakpan ng pari ang kanyang ginawa at umaasa itong susuko ang dalawa sa kanya. Kumain ka lang ng kumain, anak, para lumakas ka. Para pagpunta natin sa bahay ng paring manyak na yon, malakas ka. Hindi natin siya sa simbahan lulusubin, kung hindi sa bahay niya mismo. Para makaiwas din tayo sa gulong pwedeng mangyari sa kanya. Opo, Inay. Bakit po? Halos ang dami ko ng kinakain pero hindi pa rin po ako nabubusog. Bibihira lang naman itong mangyari sa isang taon. Kaya marami tayong kinakain. Kumain ka lang ng kumain, anak. Tao po! Andrea! Aling Daria! Si Tonton. Anong gagawin natin, Inay? Ako na munang haharap sa kanya. Kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka lang, anak, para makaipon ka ng lakas. Habang patuloy na pinupunan ang kumakalam na sikmura ni Andrea, lumabas naman si Dalia para harapin ang kaibigan ng kanyang anak na si Tonton. Aling Dalia, Anong nangyari sa'yo? Bakit parang napapabayaan mo ng sarili mo? Anong nangyari sa'yo, Tonton? tulungan niyo po ako. Bakit? Pwede po bang dito muna ako magtago sa inyo? Sabihin mo muna kung anong problema mo. Pinagbabato ko po kasi yung salamin sa simbahan. Pagkatapos magdaos ni Father Nolasco ng misa. Bakit mo naman ginawa yun?
Hindi ko lang po kasi napigilan yung galit ko. Bakit? May ginawa rin ba sa'yong paring yun? Aling Dalia. Huwag mong sabihin, pati ikaw, nakaranas din ng... Alam ko na po kasi yung sinapit ni Andrea sa kamay niya. Hindi ko po matanggap yung ginawa niyang yun. Ang taas ng respeto ko sa kanya. Ang daming pwedeng gawa ng ganun. Bakit ang kaibigan ko pa? Nararamdaman ko. Hindi lang ang sinapit ng anak ko ang dahilan. Kaya ka nagkakaganyan, Tonton. Ipagkatiwala mo sa akin kung anong naranasan mo sa kanya. Kung pareho kayong biktima ng anak ko. Wala po. Yun lang po talagang sinapit ni Andrea ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Wala na pong iba. O sige, hindi kita pipilitin. Pero kung handa ka nang sabihin sa akin, makikinig ako, Tonton. Salamat po. Si Andrea po. Nasa loob at nagpapahinga. Kung gusto mo, hintayin mo na lang. Bakit po pala nangangamoy ng karning manok dito? Nagkatay kasi kami. Hindi pa kami nakakapaglinis. Ang mabuti pa siguro, bumalik ka na lang mamaya. Sige po. Hindi ko alam kung pwede ko bang sabihin sa'yo ang nararanasan ng anak ko ngayon. Iniingatan ko rin ang anak ko. Ayoko rin siyang mapahamak. Ang buong akala ni Dalia ay umalis na si Tonton. Subalit nakatunog na rin ito sa nangyari sa kanyang kaibigan. Kaya sa halip na umuwi ay nagtungo ito sa likod ng kanilang bahay. Dumungaw sa bintana kung saan natutulog si Andrea. Sa isip ng binatilyo, wala na rin kasi siyang ibang pwedeng puntahan. Takot na rin siyang umuwi sa kanila dahil baka ipinapahanap na siya sa mga pulis dahil sa kanyang ginawa sa simbahan. Hindi na rin siya nabigla sa kanyang nakita. Katatapos lang kumain ng hilaw na karning manok ng kanyang kaibigan. Tonton, anong ginagawa mo dyan? Nakita ko ng lahat ng nangyari. Pumasok ka nga sa loob. Sa kusina ka na magdaan. Opo. Inay, anong gagawin natin? Alam na ni Tonton ang tunay na pagkatao ko. Mukhang mapagkakatiwalaan naman siya, anak. Kinakabahan po ako, Inay. Pasensya na po, Aling Dalia. Kung hindi ko po sinunod yung gusto nyo. Natatakot pa rin po kasi akong umuwi sa amin eh. Sigurado po ako, ipinapahanap po ako ni Father. Pero hindi ka pa rin nakatitiyak na magiging maayos ka rito sa amin, Tonton. Malayo na ho ang bahay nyo sa baryo. Pahirapan na silang umakyat dito sa lugar nyo. Kung makakasunod man sila, makikita agad natin sila dahil mataas po itong kinaroroonan ninyo. Madali rin po ako makakapagtago sa gubat sakaling sundan nila ako. Tonton, anong nangyari? Nagalit kasi ako kay Father sa ginawa niya sa'yo. Kaya sa galit ko, pinagbabato ko yung simbahan. Ano? Oo, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Yung nakita mo sa akin, Alam ko na rin naman. paano mo nalaman? Usap-usapan na rin kasi sa kumbento ang tungkol sa inyo. Hindi ko na lang pinapatulan. Mabuti pa siguro, maiwan ko muna kayo. Salamat po, Inay. Magbabantay lang ako sa labas. Baka may nakasunod sa'yo, Tonton. Salamat po. Sige na, mag-usap na muna kayo. Anong usap-usapan nila tungkol sa amin? Bago pa man nangyari ang pangahalay sa'yo ng manyakis na parin na yun, kwento-kwentuhan ka na sa parokya. Nasa lahi daw kayo ng mga aswang. Pinigilan lang ni Padre Nolasco ang usap-usapan dahil patutunayan niya daw sa amin na hindi kayo totoong aswang. Akala ko nga yun lang talagang totoo. Yun pala, kaya niya lang ginagawa yun dahil sa mas matindi niyang pagdanasa sa'yo. Ang sama niya talaga. Andrea, kakampi mo ko. Magkatulong tayong mapalabas ang tunay na kulay ng parin na yon. Kailangan mapaalis na siya. Oo, Tonton. Ikaw, hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi ka natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Tonton, Nung una pa lang kitang makita, magaan ang loob ko sa'yo. Kaibigan kita at handa akong tanggapin kung sino ka pa. Nung una mo pa nga lang sinabi sa akin ang nangyari, nag-init na ang dugo ko. Pero hindi ko magawa dahil sa pare siya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ako ng mga tao. Baka ako pang mapasama. buo na sa puso namin ang gagawin namin ni Inay. Kami nang bahala. Andrea,
Gusto kong makulong siya para hindi na siya makapangbiktima pa ng iba. Hindi na madadamay ang iba. Bakit? May iba ka bang alam na biktima niya? Hindi ko alam kung may iba pa kaysa sa akin. Pati ikaw? Oo, Hindi na makataong ginagawa niya. Bakit hindi mo sinabi? Kailan niya pa to ginawa? simula nung nagpunta ako sa kumbento. Para siyang sinaunang pari. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Ang sama niya talaga. Ang sama niya! Lalong nagalit si Andrea nang malaman na maging ang kanyang kaibigang sakristan na si Tonton, biktima rin ng pangmumolestya ng pare. Nagkaisa ang mga taong niyurakan ang kanilang pagkatao upang patumbahin ang nang-api sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na hinintay nila, ang ganap na pagiging aswang ni Andrea. Isang bagay na kinatatakutan ni Dahlia dahil iniisip niya ang maaaring mangyari sa anak kapag hindi nito nakontrol ang kanyang galit. Bakit po ang lakas ng alulong ng aso sa gubat ninyo? Ito na ang takdang araw ng pagpapalit ng anyo ng anak ko, Tonton. Ano pong pwede kong gawin? Ang gawin ng lahat para mapigilan siyang umalis pagkatapos magpalit ng anyo. Hindi ko rin kasi alam kung makakayanan niya. Hindi ko po siya iiwan. Salamat. Dahil kahit nalaman mo ng tunay niyang pagkatao, hindi mo pa rin siya iniwan. Mahal ko po siya. Baka may magawa ang pag-ibig mo sa kanya. Baka mapigilan ang gagawin niya. Ano pong mangyayari sa kanya kapag naging ganap na siyang aswang? Makukontrol siya ng itim na kapangyarihan ng isang aswang. Pwedeng hindi kanya makilala. Pwedeng ikaw ang kainin niya. Pero kung makukontrol niya, pwedeng ang taong may ginawang masama sa kanya lang ang bibiktimahin niya. Papatay niya si Father Nolasco? Yun ang gagawin natin. Ang pigilan siya. Kaya ba, itinali natin ang kanyang mga kamay at paa? Oo, maya-maya lang. Magigising na siya. Magre-react na siya, Tonton. Kawawa naman siya. Pipigilan lang natin na hindi siya makapatay ng tao. Kaya nakahanda na mga karne ng manok sa icebox para ipakain natin sa kanya kung sakaling magpalit siya ng anyo. Dahil kung makakain siya ng karne ng tao, hindi niya na makukontrol ang sarili niya. Hindi ho kaya yung nangyayari kay Father ay parang katulad lang ng mangyayari kay Andrea. Nakokontrol lang siya ng kapangyarihan ng kadiliman. Pwedeng ganun. Ano pong plano niyo? Ang plano ko sana, takutin lang ang pari. Na siya na mismong umamin sa kasalanan niya. Yung hindi na dumating sa puntong may dadanak pang dugo. Dahil gusto kong manatili sa mundo ng mga tao. Kapag nakakain siya ng karne ng tao, magiging matindi ang pagiging aswang niya. Kapag tumindi ang pagiging aswang niya, maaamoy siya ng mga kasamahan naming aswang. Pupuntahan siya dito at kukunin siya sa akin. Kaya pakiusap. Tulungan mo ko sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Sige po. Oh, nagpapalit na siya ng anyo. Nay! Anong ginawa niyo sa akin? Bakit niyo ako'y kinatena? Ang aking kamay at paa! Anong ibig sabihin nito? Para hindi ka makaalis, sakaling magpalit ka ng anyo. Alisin niyo to! Kalagan niyo ang kadenang ito! Kalagan niyo ako! Nanay Dahlia! Kawawa naman po siya! Wag na wag mo siyang kakalagan. Kahit na anong mangyari. Kahit na anong mangyari. Wag na wag mo siyang kakalagan, Tonton! Anong nangyayari sa akin? Nay! Bakit parang hinahalo kayang tiyan ko? Nagiinit ang pakiramdam ko! Hindi ko makontrol ang galit na nararamdaman ko! Ang hina!
Galit na galit siya. Pakawalan niyo ako! Isa! Dalawa! Ano ba? Pakawalan niyo ako! Ang mga manok, ihagis mo sa kanya. Kailangang mabusog sa niyan. Oo. Andrea, pigilan mo ang sarili mo. Heto ang pagkain. Kumain ka. Aling Dahlia, nakalag niya ang gapos ng kadena sa kanyang mga kamay at paa. Sobrang lakas. Anak, kung nakikilala mo pa kami, pigilan mo ang sarili mo. Kilala mo pa ba ako? Anak, makinig ka. Kakampi mo kami. Kami ang tutulong at dadamay sa iyo, Andrea. Tumabi kayo dyan. Andrea, kaibigan mo ko. Huwag kang umalis. Tabi! Kaibigan mo siya, Andrea. Diyan na kayo. Anak, may sisingilin lang akong tao. Anak, pigilan mong makakain ka ng karne ng tao. Kung hindi, tuluyan ka ng magiging aswang at malalayo ka sa akin! Andrea! Anak! Aling Dahlia, Susundan ko siya, susunod po ko. pero mauna na ako. Mas mabilis kaming maglakad ng mga aswang. Kung hihintayin kita, hindi ko maabutan si Andrea. Siguradong papatayin niya si Father Nolasco. Hindi po ba dapat lang yun sa kanya? Kasi masama siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi niya pwedeng patayin si Father. Bakit po? Diyan ka na! Ang bilis niyang maglakad. Nawala siya kaagad. Kahit madilim pa ang daan pababa. Basta, bahala na. Susundan ko sila. Baka anong mangyari sa kanila. May magawa man lang akong tulong sa kanila. Nagmamadali na rin sa paglakad si Tonton dahil hindi niya alam ang mangyayari, lalo pat ayaw ni Andrea na mapatay ang paring nanggahasa sa kanya. Hindi rin lubos maisip ni Tonton ang gagawin ni Andrea. Sa kalagitnaan ng napakalakas na ulan, sa gitna ng kalsadang halos di na madaanan, naabutan ni Dahlia ang kanyang anak na si Andrea. Mukhang nasa matinong pag-iisip. Inisip ni Dahlia na marahil dahil mag-uumaga na rin ng mga oras na yon. Andrea, anak! Nay, anong ginagawa natin dito? Halika na, umuwi na tayo. Anong nangyari sa akin? Salamat. Nawala ang pagiging matinding aswang niya. Nay, ang lamig. Halika na, umuwi na tayo. Pero, bakit nandito ako? Hindi mo alam kung paano ka nakapunta dito? Hindi po. Ano pong nangyari? Sa bahay ko na lang sasabihin sa iyo. Doon ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Basta sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo, anak. Please. Ayoko mapahama ka, Andrea. Gusto kong mabuhay ka bilang isang normal. Tulad ng isang normal na tao. Kaya pakiusap. Umuwi na tayo. Nawala ang labis na pag-aalala ni Dahlia para sa kanyang anak na aswang. Nang mahimasmasan ito, mabuti na lang hindi natuloy ang pagnanais nitong patayin ang pari na gumahasa sa kanya. Nagkasalisi na rin sila ni Tonton dahil nagbabakasakali din ang binata na pumunta sa pari ang kaibigan niyang si Andrea. Sinong walang hiyang naglagay ng harang sa akin daraanan? Walang hiya ito! Sino ka? Tarantado ka! Pasalamat ka. Sasakyan mo lang binasag ko. Tonton, anak. Huwag niyo ako matawag-tawag na anak. Akala ko, sa simbahan magiging ligtas ang buhay ko. Pero ikaw pa mismo ang nagdulot ng unos sa buhay ko. Tonton, anak. Alam ko mali ang nagawa ko. Maging ako man ay sinisisi ko ang sarili ko sa nagawa ko. Hindi ko alam kung paano itatama ang pagkakamali. Pero Tonton, nakakadiri kayo. Naturingan pa man din kayong alagad ng Diyos. Pero ang asal nyo, sa demonyo. Anak. Huwag mo akong tatawaging anak. Hindi anak ang turing mo sa akin. Laruan ang turing mo sa akin. At hindi ka pa nakontento. Pati ang kaibigan kong si Andrea, ginahasa mo pa.
Bigyan mo ko lang isang pagkakataon na baguhin ang aking sarili. Bumalik ka sa simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Mag-aaral ka. Pangako, babaguhin ko ang sarili ko. Baguhin ang sarili? Tingnan mo ang ginawa mo sa amin ni Andrea. Walang kwenta ang lahat ng ito. Tonton, Huwag kang lalapit sa akin. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Nakakadiri ka. Nakakasuka ka. kung alam mo lang kung kano ako nagtusa sa pag-alis mo sa kumbento. Iniisip ko ang kalagayan mo, anak. Iniisip ko kung saan ka natutulog, kung kumakain ka pa. Plastic! Manyakis! Panot! Ipokrito! Wala kang pinagkaiba sa mga paring prele noong unang panahon. Ayusin natin ang buhay mo, anak. Ayusin mo muna ang sarili mo bago mo ayusin ang buhay ng iba. Hindi ka makakapag-ayos ng buhay ng isang tao kung sarili mong buhay hindi mo maayos. Tonton, anak. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko. Gusto ko talaga magbago. Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang lahat. Hindi lang kami ang dinungisan mo. Pati ang pangalan ng Diyos, dinungisan mo rin. Ano't naaate mong humarap sa mga tao at mag-asal ng banal. Pero dyan sa puso mo, nakatago ang isang demonyo. Hindi mo alam, para mo na rin akong pinatay. Yeah! Bakit mo binabasag yan? Pasalamat ka. Salamin lang ng kotse mo ang binasag ko. Sa totoo lang, gusto kong basagin yung pagmumukha mo. Pero may natitira pa akong respeto sa'yo. Ano gusto mong gawin ko, anak? Gusto kong aminin mo sa mga pulis ang panggagahasa mo sa akin at kay Andrea. Gusto kong makulong ka para hindi ka na makapangbiktima. Iniwanan ni Tonton ang paring umiiyak at nagmamakaawa, ngunit hindi pa niya kayang patawarin ito. Samantala, muling nag-alab ang galit ni Andrea, ngunit ipinaliwanag ni Dalia ang maaaring kahinatnan ng kanyang paghihiganti. Kaya nagpasya silang takutin na lamang ang pare sa halip na patayin ito. Bilado ako sa lahat ng kasalanan ko. Pero hindi ko alam kung paano ko lulusutan ng ito. Bali-bali ako. Aminado akong napakalaki ng kasalanan ko sa Diyos. Pero hindi ko alam kung paano ko lulusutan ito. Hindi ko nalabanan ang tukso, Diyos ko. Uli na po lang napagtanto kong mali ang aking ginawa. Parang gusto kong listanin ang profesyon na ito dahil pakiramdam ko, Panginoon, hindi ako karapat-dapat maglingkod sa inyo. Padre, may aswang po umaali-aligid sa kumbento. Hindi lang po siya makapasok sa simbahan. Kung hindi mapapalis ang aswang, baka wala nang dumalo sa Santa Misa. Dito lamang kayo. Akin ang holy water. Maaalisin ko ang kampo ng demonyong yan. Bagamat may kabang nararamdaman ay nilakasan na lamang ni Padre Nolasco ang kanyang loob at lumabas ng kumbento at harapin ang aswang na namiminsala sa labas. Paglabas nito ng kumbento ay sinundan nito ang babaeng patakbong lumalayo matapos makita siyang lumabas. Natunugan ng padre na nais nitong sundan siya sa di kalayuan ng kumbento. Doon sila nakapang-abot. Ganun na lamang ang gulat ng kanyang maramdaman sa kanyang nakita. Ang tagal kong inintay. Ang pagkakataong ito. Andrea, anong nangyari? Bakit nagkakaganyan ka? Ikaw ang aswang na nambibiktima dito sa San Juan? Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Paanong naging ako? Ang kasalanan ko lang naman ay... Ang kahasain ako.
Dahil doon, nagkaroon ng matinding galit sa puso ko. Yun ang kahinaan ng mga aswang na makontrol ang kanyang sarili. Kami ang mga aswang na nagnanais lang sanang mabuhay ng normal sa mundo ng mga tao. Pero dahil napuno ng galit ang puso ko, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Tuluyan akong naging aswang dahil sa kahayop ang ginawa mo sa akin. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Gusto kong makulong ka. Pwede naman sana kitang kainin. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Marahil, binibigyan ako ng pagkakataong magbago. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na tuluyan mo kong magapi. Ang lakas ng loob mong sabihin yan! Kayong ikaw mismo ang dumungi sa Diyos na pinaglilingkuran mo! Sa palagay mo kaya, may tao pang dadalo sa simbahan na yan kapag nalaman nila na ang paring nagsisermon sa kanila ay nuno ng kamanyakan! Huwag mong gagawin yan. Sana hindi mo rin kinawang kahalayan sa akin. Sana hindi mo ko hinalay! Hayaan mong ituwid ko ang pagkakamali ko. Tao lamang ako na nadadarang at natutukso rin. Pakiusap, huwag kang gagawa ng iskandalo. Ikaw ang kumuha ng iskandalo! Ikaw ang dahilan kung bakit para akong aso ulol ngayon! Santissima! Aminin mo ang kasalanan mo! Kung hindi, kakainin kita! 10 na mga kasamaan kong aswang! Sinasabi ko na nga ba? Kampon kayo ng demonyo! Ipinagtanggol pa naman kita sa mga tao sa parokya dahil ang kwentuhan nila, lahi kayo ng mga aswang. Yun pala'y totoo ang Kung lahat! hindi ka aamin, hindi magandang mangyayari sa'yo, Padre Nolasco! Sa akala mo ba paniniwalaan ka ng mga tao? Kung sasabihin ko sa kanila na isa kang aswang, pati ang mga alagad ng batas, tutugising ka! Mas paniniwalaan nila ako kaysa sa'yo! Kung wala ring mangyayari sa pananakot ko sa'yo, Anong gagawin mo? Matakot ka sa banal na tubig na ito! ikaw ang matakot sa ginawa mo. Bakit hindi ka tinatabla ng banal na tubig? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Papatayin kita! Wag! Andrea! Wag mo siyang patayin! Nay! Hindi mo siya dapat patayin! Buhay ka pa! Oo. Buhay na buhay. Magkakilala kayo! Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na kayang itago ang lahat sa'yo. Matagal na panahon akong nagtago. Matagal na panahong kinalimutan kong mamuhay ng normal bilang isang tao. Tinalikuran ko ang mundo ng aswang dahil sa kanya. Dahil sa pag-asang magiging katulad kanya at hindi katulad ko. Anong ibig niyong sabihin, Inay? Andrea, anak, huwag mong papatayin si Padre Nolasco. Dahil siya ang tunay mong ama. Hindi totoo yan! Anong ibig sabihin nito, Dahlia? Nagmamaang-maangan ka! Nakalimutan mo na ba ang kayop ang ginawa mo sa akin? Ako ang talagang nagsilbi sa'yo sa unang parokyang pinaglingkuran mo. Ang buong akala ko, nagbago ka na nga. Pero hindi pa pala. Ang galing mong magtago. Ipinagpatuloy mo palang kademonyohan mo. At ang lalong masaklap, nagawa mo yon sa sarili mong anak! Hindi! Hindi totoo yan! Magsabi ka ng totoo, hindi totoo yan! Anak! Andrea! Nagawa ko yun sa sarili kong anak! Hindi! Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang? Sana hindi tumantong sa ganito ang lahat.
Hindi ko sana nagawa ang karumal-dumal na yun sa anak ko. Ang sama-sama ko! Pagtudusahan ng iyong kalooban ang ginawa mo sa akin kay Andrea at kay Tonton. Walang kasing sama ang ginawa ko. Patayin niyo na lang ako. Hindi ko rin kayang tanggapin ang ginawa ko. Patayin niyo na ako! Anak, anong plano mo? Inay, nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Dahil bukal sa loob niya ang pagsisisi. Inay, tayo na. Diyos, Iwanan na natin siya. tawaran niyo. Aling Dahlia, ito pong video. Anong ibig sabihin nito? Pinavideo ko kay Tonton ang lahat ng pangyayari. Iwanan mo sa kanya ang cellphone. Hindi natin kailangan yan. Dalia, paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa inyo. Sukdo lang bumitiw ako sa pagkapare. Maituwid ko lamang ang aking pagkakamaling nagawa. Hindi na rin ako karapat-dapat sa profesyon na ito. Sa dami ng kasalanan nagawa ko, hindi ko na alam ang bungal ang ginawa ko. Diyos ko. Hindi ko alam. Patawad! Dala ng bigat ng kasalanan, labis ang pagsisisi ni Padre Nolasco sa kanyang nagawa. Kusa niyang binitiwan ang pagkapare at sumuko sa mga pulis. Alam niyang malaki ang magiging implikasyon nito sa komunidad, ngunit mas pinili niyang harapin ang pananagutan at humingi ng tawad sa Diyos. Ang pag-amin ng isang suspect ay hindi sapat upang makaiwas sa kaso. Kailangan pa rin niya ng sapat na ebidensya at tamang legal na proseso upang magkaroon ng paglilitis. Kung walang magsasampa ng kaso, maaaring dahil sa kawalan ng ebidensya, takot ng biktima o ng mga saksi o pagkakaroon ng settlement. Ano man ang dahilan, mahalagang dumaan ang lahat sa tamang legal na proseso upang mabigyan ng katarungan ang mga biktima at mapanagot ang may sala. Tumilapon! Ay, Oh, shoutout po sa ating 300 viewers, 300. ang respeto. Umarapat lamang na ibigay ang labis na pagkasuklam sa inyo. Aray! Ulit. Kinakota, buminagsak sa aray. Andrea, kakampi mo ko. Magkasama tayong magpalabas. Magkasama tayong mapalabas. Ano ba? Uy, wise ka na, medyo di ka pati isa ka. Kanina aray ko yan naman, magpalabas. Ayusin. Ayos na pagbasa. Mapalabas ba ang to na digdi? Sayin. Yung digdi. Yung nga, di mapalabas dapat, hindi magpalabas. Ah, Magkatulong tayong mapalabas ang totoong... sige.